Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 4 na plantasyon ng marijuana na diskubre sa Benguet. Isang ponirarya sa Calasiao, Pangasinan na scam. Halos 25,000 pesos na halaga ng pera na tangay ng kawatan. Ilang kalsada at taniman binaha dahil sa ulang dala ng hanging amihan. At Baguio City, all systems go na para sa Grand Street Dance at Grand Float Parade ngayong weekend. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa dagsa ng mga turista sa Baguio City para sa Panagbanga Festival 2025. Mga pasahero sa ilang bus terminal sa Dagupan City na papuntang Baguio City tumaas ng 40 hanggang 50%. Sundan sa ulat ni CJ Turida. Maagang sumakay ng bus na biyaheng Baguio ang mag-asawang German na sina Marion at Rainer. Isa raw ang Baguio sa kanilang destination sa kanilang pagbisita sa Pilipinas. Excited na raw silang makapanood ng mga aktibidad ng Panagbanga Festival. Yes. I hope I enjoy. I'm excited to see the dances on Harrison Road maybe or somewhere else. So I think this will be fine and very exciting. Tumaas ng 40 hanggang 50% ang bilang ng mga pasaherong paakyat ng Baguio dahil sa Panagbanga Festival. Kahapon pa lang po, marami na po nag-i-inquire sa amin through call. Meron na rin mga gustong magpa-reserve sa biyaheng Baguio natin. Mahigit 50 bus unit ang bumabiyahe sa Baguio City ngayon, kabilang ang mga nabigyan ng special permit. Nasa 10 minutes ang trip interval ng bawat bus upang hindi masyadong mainip ang mga pasaherong nagkihintay sa daan. Dahil inaasahan ng traffic, posibleng abutin daw ng 3 oras ang biyahe. Wala naman daw problema sa ruta, kabilang ang Cannon Road, Nagilian Road at Marcos Highway. 15% din ang itinaas ng bilang ng pasahero sa van terminal na ito sa Dagupan. Kung dati, 1 oras ang pagkihintay ng van sa mga pasahero, ngayon, aabot na lang sa 30 hanggang 45 minutes dahil sa dami ng pasahero. Karamihan, manonood ng Panagbanga Festival sa Baguio. Ngayon sa araw na ito, medyo mabilis-bilis ang kargahan namin paakyat. Hindi naman daw nagkukulang sa bilang ng van na biyaheng Baguio dahil nakaantabay rin ang iba pang unit na nasa San Carlos, Lingayen at Manawag. Wala rin pagbabago sa 180 pesos na regular fare. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Baguio City, all systems go na para sa Grand Street Dance at Grand Float Parade ngayong weekend. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bumuhos man ang ulan ngayong hapon dito sa Baguio City, hindi ito hadlang para sa masayang selebrasyon ng Panagbanga Festival ngayong weekend. Masasaksihan na ngayong weekend ang pinakamalaking aktibidad para sa Panagbanga Festival 2025, ang Grand Street Dance Parade at Grand Float Parade. Libu-libong turista ang inaasahang makikisaya sa syudad ng Baguio. Kabuuang 1,800 na mga pulis ang itatalaga mula sa mga ruta ng parada hanggang sa mga tourist destination. Panawagan ng BCPO sa mga turista na bisitahin ang inilunsad na BCPO View Baguio app para malaman ang mga lugar na may traffic build-up at mga lugar na meron pang available na parking space. We have now yung aming bagong application, Baguio City, BCPO View app. Yun is pwedeng i-download yung sa QR code. And doon po, may mga features din kasi doon na may makikita yung traffic situation of Baguio City. Isang araw bago ang Grand Street Dance Parade, todo naman ang paghahanda ng mga contingent para sa Drum and Lyre and Street Dance Field Demonstration. So 100% na po kaming handa sa competition bukas, finals. So excited na yung mga bata na ipakita yung talent nila, na ipakita ang talento ng taga Rosario, La Union.
42 floral floats naman ang ipaparada sa araw ng Linggo. First time po namin maka-attend po dito ng Panagbenga po. Kasabay ng selebrasyon ng Panagbenga Festival, pinagbabawal nila ang pangangampanya ng national candidates mula sa parada hanggang sa mga aktibidad o programa ng festival. Pwede naman daw sumama sa parada mga kandidato pero bawal magsuot ng campaign t-shirt at magpamahagi ng campaign materials. We do not want our festival to be taken advantage na gamitin as a platform to launch their candidacy. Ayaw natin yan, and we hope that the politicians would respect this. They have to conduct themselves properly and refrain from campaigning. Chris, tiyak na may enjoy ng ating mga kapuso ang pagbisita sa lungsod ng Baguio para sa Panagbenga Festival dahil sa malamig na temperatura. Ayon sa Pag-asa, nag-a-average sa 15 hanggang 16 degrees Celsius ang minimum temperature ngayon sa lungsod ng Baguio. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, ramdam pa rin ang bugso ng amihan sa malaking bahagi ng Luzon pero maalinsangan naman sa iba pang bahagi ng bansa. Patuloy ang pag-iral ng hanging amihan, easterlies at shear line. Sa ngayon, wala pang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo pero maaari pa ring ulanin ang ilang lugar. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Region, Isabela, Quirino at Aurora. Heavy to intense rain ang mararanasan sa ilang probinsya kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, isang punerarya sa Calasiao, Pangasinan na scam. Halos 25,000 pesos na halaga ng pera na tangay ng kawatan. Naka-alerto Jeric Pasilyao. Panlulumo ang nararamdaman ngayon ng pamunuan ng isang punerarya sa Calasiao, Pangasinan matapos mabiktima ng scamming. Kwento ng caretaker ng punerarya, umaga ng February 10 nang may tumawag sa kanila upang magtanong tungkol sa kanilang funeral services. Sabi raw ng nakausap nila sa telepono, namatay raw ang ina nito sa isang ospital sa Metro Manila. Kasi nasabi kong presyo, nauna sa kanya is 180. Yung package? Package deal, kasama na po yung pick up sa may St. Luke's. Kasi metal casket yung gustong sigan ng mama nila. Tanghali naman daw ng parehong araw nang muling tumawag ang nakausap nila sa telepono at sinabing sunod daw na namatay ang tito nito sa isang ospital sa San Carlos City. Ang problema, hindi raw nila mailabas ang sinasabing bangkay dahil sa kawalan ng pera para mabayaran ng hospital bill. Ipo-forward ko na number ng pinsan namin, papupunta namin dyan kasi about billing ng ospital, hindi daw makalabas yung bangkay kasi hindi daw may labas kasi wala silang pambayad. Umabot daw sa 23,700 pesos ang ibinigay na pera ng punerarya sa scammer para matubusan ang bangkay na nasa San Carlos City. Subalit nang kukunin na sana ang bangkay at i-verify sa pamunuan ng ospital, lumabas na walang hospital record ang sinasabing namatay. Para kami na ito may sir Hindi na namin nakuha na ng identity, pati yung house bill sa BMU, hindi na namin natanong o may dala ba o wala. Hinggil dito, nagpaalala ang otoridad sa publiko na maging mapanuri sa mga taong nakakausap o nakakatransaksyon sa negosyo upang maiwasan ang panggagancho. Huwag po silang mag-atubili na i-report po ito kaagad sa atin pong mga otoridad, lalo na po sa atin pong kapulisan dito sa Pangasinan, sa atin pong mga stations. At kung meron na pong nangyari pong transaction po, ay i-secure po nila ang kanila pong mga account. Kasama si Henry Duminsil, Jeric Pasilyao, 1 North Central, Luzon. 4 na marijuana plantations ang sinira at sinunog ng PIDEA sa Kibungan, Benguet. Nasa kabuang 34,000 na fully grown marijuana plants at 45,000 na gramo ng pinatuyong marijuana ang natagpuan sa 4 na magkakahiwalay na lugar. Ayon sa PIDEA, nasa 12.2 million pesos ang kabuang halaga ng mga na-recover na marijuana plants at dried marijuana leaves. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Beep, beep, beep! Sa mga motorista, may nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may nakikitang pagtaas ng 40 hanggang 70 centavos sa kada litro ng gasolina. Posible namang may rollback na 10 centavos o taas presyo na hanggang 20 centavos ang kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, posibleng magkaroon ng 10 centavos na kada litrong taas presyo. Maaari pang magbago yan, depende sa resulta ng trading ngayong Biyernes. Kabilang sa mga nakakaapekto riyan ang posibleng pagkaantala sa supply ng produktong petrolyo sa international oil market. Warrantless arrest sa vote buying, ipatutupad ng mga otoridad sa 2025 midterm elections. Tutukan sa report. Nag-issue ang Commission on Elections ng resolusyon kung saan pinapayagan ang mga law enforcer na magpatupad ng warrantless arrest sa mga vote buyer at vote sellers. Base sa Resolution number 1104, pinapalawig nito ang kapangyarihan ng mga bumubuo ng Committee on Kontrabigay na i-monitor ang vote buying and selling sa election 2025. Pero may patutupad lamang ang warrantless arrest sa pagkakataon na nasaksihan mismo ng law enforcer ang tangkang paggawa ng election offense o yung tinatawag na in flagrante delicto. Handa na raw ang Pangasinan Police Provincial Office na ipatupad ito. Nagsasagawa raw ng daily orientation ng PPO sa mga police officer hinggil sa mga COMELEC resolution na ipatutupad para sa mapayapang eleksyon. In your presence, the person to be arrested has committed, is actually committing, or is about to commit an offense, is vote selling and vote buying. Gayunman, maghihirapan lang daw itong ipatupad kung magbabase lamang sa presumption. Hindi lang daw kasi natatapos ang kaso sa pag-aresto lamang sa mga election offender. Dapat daw may makonvict na naaayon sa nilabag na batas. Sa technicalities ang pag-uusapan dyan, medyo hindi tayo mananalo dyan. Pero kung it is to defer vote buying, maganda. Kung matakot natin sila na habang wala pang mangyayaring pag-aresto. Samantala, sakaling may maarestong individual, dadalhin siya sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya at ang mga makukumpiskang material na gamit sa vote buying at selling ay malalagay sa kustodiya ng PNP na gagamiting ebidensya sa pag-usad ng kaso. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Dating lubak-lubak na daan sa isang barangay sa Manawag, Pangasinan, inayos at binuksan na sa mga residente at motorista. Silipin sa report. Kung dati ay alalay sa pagmamaneho ang mga motoristang dumadaan sa Zone 2 Barangay Pantal, Manawag, Pangasinan, ngayon ay komportable na ang mga pasahero sa tricycle at mga residente sa bagong gawang kalsada na may habang 164 meters na pinondohan ng gobyerno ng humigit kumulang 5 million pesos. Nagpapasalamat kami sa kanila kasi matagal na pong hiling ng mga constituent dyan sa Zone 2. Kasi yan po ay daanan ng mga estudyante papuntang school. Maalikabok, tapos pag umuulan, naiipon ng tubig. So, ibig sabihin nun, hirap na hirap yung mga bata na pumasok papunta doon. Kaginhawaan naman ang nadarama ni Aling Lilia dahil maputik umano ang kanilang kalsada noon na dekada nilang naging problema. Maliwanag na rin ang kanilang kalsada dahil sa ikinabit ng mga solar street lights. May mga CCTV camera na rin sa lugar. Maginhawa na kami ngayon, sir. Bakit po? Siyempre, maganda na yung daan namin. Sementado na. Hindi na kami nahihirapan na dumadaan. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Samantala, skills development ng mga senior high school student tinututukan sa Doyong Malabago National High School sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. Pangarap ng 16 na taong gulang na si Jericho ng Doyong Malabago National High School sa Calasiao, Pangasinan ang maging electrical engineer. Kaya naman sa pagtungtong niya ng senior high school, nag-enroll siya sa ilalim ng Science Technology, Engineering and Mathematics, Electrical Installation and Maintenance o STEM EIM strand para magkaroon na ng sapat na kaalaman at kasanayan bago pa man siya magkolehiyo. Malaking tulong daw para sa tulad niya ang Joint Delivery Voucher Program o JDVP ng DepEd. Kung may kulang man sa amin,
magagamit namin po. Ang JDVP ay isang tuition fee assistance na ibinibigay ng DepEd para sa mga grade 12 learners na nasa public schools na na-identify na mayroong kakulangan sa mga pasilidad at kagamitan hinggil sa pagpapatupad ng technical vocational livelihood specializations. Each student is allotted 12,500 for the duration of the training. It would cover the transportation of the students, syempre the venue where they are holding the training, plus the materials they will be using during the training. Ang JDVP ay maaaring gamitin sa mga accredited training facilities ng DepEd upang tiyakin na ang mga estudyante ay may access sa mga kinakailangang gamit sa kanilang pag-aaral. Mayroon silang written exam, mayroon din silang interview at the same time doon sa mismong assessor and then doon sa skill na. Bago pa man sumailalim sa naturang programang isang estudyante, kailangan muna itong dumaan sa 10 araw na work immersion sa industriyang may kinalaman sa napili niyang strand. Pagkatapos nito ay sasailalim na sa 40-day skills enhancement ang estudyante. Kapag natapos sa kurso at nakapasa sa assessment, mabibigyan ng estudyante ng NC2 certificate na magagamit nito upang makapanimula ng trabaho. Kasama si Henry Duminsil, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ipinagdiwang ang Binakol Festival sa Sarat, Ilocos Norte. Isinagawa ang opening parade kung saan lumahok ang mga estudyante at mga residente sa iba't ibang barangay. Ang Agro Trade Fair, ibinenta ng mga magsasaka ang kanilang mga produktong gulay. Ibinida rin ang mga Binakol products gaya ng bag, wallet, damit at placemat. Ang Binakol o Abel ay matagal na produkto ng mga taga-Sarat. Iilan na lang ang gumagawa ng Abel dahil matatanda na ang mga marunong gumawa ng Binakol, kaya naman isinusulong ang industriyang ito. Samantala, ilang kalsada sa Baler, Aurora ang binaha. Nagmistulang ilog ang kalsada dahil sa halos magdamag na pag-ulan. Problemado rin ang drainage system sa lugar. Abot binti ang tubig sa ilang parte ng kalsada. Hirap ang ilang mga motorista sa pagdaan. Nalubog din sa tubig ang ekta-ektaryang taniman ng tabako. Sa Rojas, Isabela naman, matapos umapaw ang mga kalapit na ilog at irigasyon. Patuloy na inaalam ng LGU ang halaga ng pinsala. Ngayong Biyernes, apektado pa rin ng amihan ang Aurora, Isabela, maging ang ilan pang bahagi ng Luzon, ayon sa Pag-asa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa bahagi ng Pantal River sa Barangay Pantal, Dagupan City. Bukod sa pulang damit at brown na shorts, wala nang iba pang pagkakakilanlan sa lalaki. Tinatayang nasa edad 40 pataas ang lalaki na hinihinalang 2 hanggang 3 araw ng palutang-lutang sa ilog. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng lalaki. Inimbestigahan din ng pulisya kung may foul play sa pagkamatay nito. Pansamantalang isinara ng DNR ang ilang campsites sa Mount Pulag sa Benguet, partikular sa campsite 1 at 2. Samot-sari mga basura kasi ang nakita sa naturang mga lugar. Isinara muna ang mga nasabing campsites upang bigyang daan ang gagawing rehabilitasyon ng mga otoridad sa lugar. Patuloy na hinihikayat ng mga otoridad ang mga bisita na maging disiplinado at responsable sa kalikasan, lalo na ang pagtatapon ng mga basura. Kaugnay nito, papatawan ng multa ang sinumang bisita o camper na mahuhuling nag-iwan ng mga basura sa campsites.
Daycare learners sa Dagupan City sumailalim sa medical and dental check-up. Silipin sa report. Pasulpot-sulpot daw ang ubo ng anak ni Lynn sa nakalipas na 3 araw. Pero pumapasok pa rin bilang daycare learner sa kanilang barangay sa Bunuan Gazette, Dagupan City. Hinihilot ko po siya tuwing gabi. Tapos minsan pagka nilalagyan ko po siya ng sibuyas. Para kasi pangpaano din daw po yun, pangpaalis. Kabilang ang anak ni Lynn sa mga daycare learner na sumailalim sa medical check-up, oral health education at dental check-up na pinangunahan ng City Health Office. Para masigurado kung na nababantayan natin yung health conditions ng mga bata natin. Ayon sa Health Authority, ubot-sipon ang kadalasan na tumatamang sakit sa mga bata. Ang usually na nakikita namin is yung mga ubo-sipon, yun talaga. Kasi usually ang mga upper respiratory tract infections, ang madalas na nakakatch ng mga bata, mga viral infections. So pag mga ganun, madali silang magkahawaan. Malaking bagay raw ang programang ito upang matiyak na maayos ang kalusugan ng mga bata at hindi ito magkaapekto sa kanilang pag-aaral. Malaking epekto po kasi hindi sila makakapasok sa school nila at saka isa pa po mamimiss nila yung mga ibang activities sa school. Susuyurin ng City Health Office ang lahat ng Child Development Center sa lungsod hanggang March 6, 2025. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Gastos kapag dinala sa ER ang pasyente pero di na confine, sagot na ng PhilHealth. Sundan sa report. Biktima ng hit and run ang apo ni Marilyn Sionco kaya isinugod sa ospital. 8,300 pesos din ang inabot ng bill nila kahit outpatient at hindi naman na-confine ng bata. Sa bagong facility-based emergency package ng PhilHealth, kahit hindi ka na-confine, may makukuhang benepisyo mula sa PhilHealth. Ating coverage for dengue mild or dengue fever ay from 10,000, ngayon po ang coverage natin is 19,500. Yun naman pong ating dengue severe or yung dengue hemorrhagic fever from 16,000 to 47,000 pesos. At ito po ay makukuha ng bawat Pilipino na miyembro ng PhilHealth sa atin pong mga accredited public and even private facilities. Itinaas na rin daw ng PhilHealth ang benefit package nila sa dengue. Pinakamahirap naman ang kaso ni Maria dahil wala silang trabahong mag-asawa. Tapos, nagka-leukemia pa ang 4 na taong gulang nilang anak. Sa dugo pa lang, tsaka platelet po. Ang dugo po ay 1.5. Ang platelet, 1,000 po. Kailangan lagi po yung anak ko po. Mabuti na lang at indigent member siya ng PhilHealth. Ito yung miyembro kahit hindi nakakapaghulog ng PhilHealth. Na-approvean na mako-covered ko yung PhilHealth yung anak ko. Indigent lang po din po yung PhilHealth ko. Covered ang anak ni Maria ng Z package ng PhilHealth o yung para sa mga malalang sakit gaya ng cancer. Ito po ay isang kabuuang gamutan po, simula po sa halimbawa diagnostics hanggang sa chemotherapy, kung kaya't malaki po yung ating coverage. Now, ang pamamaraan po ng pagbabayad natin dito ay by tranches in order to make sure na ang pasyente ay patuloy na nagpapagamot. Out of the 500,000 pesos po, ay ang unang tranche ng pagbabayad natin is 300,000 pesos. Pangalawa pong tranche ng pagbabayad natin is 125,000 pesos and the 75,000 pesos to complete the 500,000. Glam Kalikdan Dizon, One North, Central Luzon. Halos 2 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa gitnang Luzon. Tutukan sa report. Mas pinagtibay ng Police Regional Office 3 ang kanilang operasyon kontra iligal na droga sa gitnang Luzon na nagresulta sa pagkakahuli ng mahigit 20 individual at pagkakasamsam ng nasa halos 2 milyong pisong halaga ng droga sa magkakahiwalay na operasyon. Sa Zambales, nakumpiska sa isang lalaki ang 55 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 400,000 pesos at isang baril na kargado ng mga bala. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, timbog naman sa operasyon ng pulisya ang 44 anyos na lalaki na nakuhanan ng 15 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso.
10 naman ang naaresto sa buy-bust operation sa isang drug den sa Barangay Ibayo, Balanga City, Bataan. Nasabat sa operasyon ang 15 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Sa Pampanga, nahuli naman sa checkpoint sa bayan ng Porac ang isang lalaki. Nakuhanan siya ng 60 grams ng high-grade marijuana, 10 disposable vapes, isang baril at isang hindi rehistradong motorsiklo. Aabot sa 70,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga mula sa sospek. Sa bayan naman ng Santa Rita, nakuha mula sa isang sospek ang 60 grams ng shabu na may halagang 408,000 pesos, isang baril at motorsiklo. Sugatan ng isang lalaking target ng buy-bust operation sa Pinili, Ilocos Norte matapos umanong manlaban sa mga pulis. Ayon sa Pinili Police, nakatunog ang sospek na pulis ang katransaksyon niya. Agad siyang bumunot at nagpaputok ng baril, saka nagtangkang tumakas. Gumanti ng putok ang isang backup na pulis at tinamaan ng bala sa parehong paa ang sospek. Doon na siya naaresto. Na-recover sa sospek ang ginamit na baril, 4 na pakete ng hinihinalang shabu at 1,000 pisong budol money. Nasa ospital ang sospek para magamot ang kanyang mga sugat. Wala pang pahayag ang lahat ng mga nahuling sospek. Glam Calicdan, Dizon, 1 North, Central Luzon. Ang pag-ibig hindi lang daw para sa mga tao, kundi kailangan ding ipakita ang pagmamahal sa kalikasan. Ito ang kampanya ng DENR ngayong Pebrero na Buwan ng Mga Puso. Sa Cagayan Valley Region, pinaigting ang Tree Hugging Campaign. Hinihikayat ng DENR ang lahat na maglaan din ng oras at pagmamahal at pag-aalaga sa mga puno at kalikasan. Layo ng Tree Hugging Campaign na isulong ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kagubatan at ang benepisyo na makukuha ng tao mula sa pag-aalaga ng mga puno at pagprotekta sa mga kagubatan. Proseso ng paggawa ng century-old recipe na longganisa ng mga taga-Binalonan, ating alamin sa report. Isa ka ba sa mga naghahanap ng perfect longganisa? Worry no more dahil ang longganisa ng Binalonan, Pangasinan ay lumalaban. Bukod kasi sa mahaba, siksik din ang longganisang ito na hinahaluan ng bawang, asin, paminta, pork kasim at pigi. Iprito at pagkaluto, ready nang ihain. Pasok kaya ito sa panlasa ng ating mga kapuso? Siguro po ito. Ngayon ko lang po siya na kasi sa mga may ibang longganisa po, medyo parang hindi maano yung lasa niya. Parang may, opo. Pero ito po masarap. Si Mang Samuel Tabios, minana pa raw niya sa kanyang lola ang sikreto sa paggawa ng longganisa. Kung dati ay hindi raw napapansin ang kanilang benta, ngayon ay unti-unti nang nakikilala, lalo't may mapagpipilian na swak sa panlasa. Maliban sa traditional taste, mayroon na ring sweet and spicy na swak para sa craving sa anghang na may sipa. Aabot lamang sa 340 hanggang 400 pesos per kilo ang binalon ng longganisa, depende sa timpla. Pinapa-vacuum na rin po sa amin yan, na pupunta rin ng ibang bansa na rin po kung bumibili rito. Suportado ng lokal na pamahalaan ang 18 longganisa makers na nagbebenta sa Binalonan Public Market. Sa katunayan, tuwing Tourism Month sa buwan ng Setyembre, hindi nawawala ang Cookfest kung saan bida ang longganisa. Nagpa-training po kami sa mga longganisa makers under DTI. So nag-train po sila sa DTI on how to package. Yun po yung simula. Kailangan muna nilang matutong i-package ng maayos. Yung kanilang mga tinda, nang sa ganun is, syempre, ma-reach niya yung standards ng international standards po talaga yung we're reaching for that po. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon.
Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.